walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Tumatagas na gasolina sa Bangkal, Makati. Kumalat na rin maging sa mga kalapit na bahay. Pero pinagmumula ng tagas, hindi pa rin matukoy. Pinakahihintay na malakas na ulan. Bumuhos na. Tubig sa Angat Dam. Patuloy na tumataas. Krisis sa tubig. Tapos na ba? Pangulong Noynoy Aquino nagpatikim ng ibubulgar niya sa kanyang unang SONA sa Lunes. Sa Nasugbu, Batangas, tubig sa paligid ng sumadsad na barge na may kargang coal. Sinuri. Sa Australia, karera ng mga aso. Nabulabog ng kuneho na biglang sumulpot. Queen Olivia Tambo, Tiger and Tony Headshot. Korean Kapuso host na si Grace Lee nagsalita na tungkol sa pagkakaling kay James Yap. At Lea Salonga napilayan sa gitna ng paghahanda niya para sa musical na Cats. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Mga kapuso, magandang balita. Tumaas na po ng bahagya ang level ng tubig sa Angat Dam. 106 metro na ngayong hapon. Tumaas ng 1 metro mula kaninang umaga. Nakatulong daw ang pag-ulan, gayon din ang 2 araw na cloud seeding operations. Pero kulang pa rin yan sa tinatawag na ideal water level ng Angat na 180 metro. Antabayanan niyo po ang kabuuang ulat tungkol sa krisis sa tubig. Magandang gabi po. Hindi pa rin po matukoy kung saan nanggagaling ang gas leak sa West Tower Condominium sa lungsod ng Makati. Magdadalawang linggo na po yung problemang yan na lubhang napakadelikado. Isang gasolinahan sa naturang lugar na matagal na raw isinara ang iniimbestigahan. Posibleng doon ang galing ang tumagas na petrolyo. Nakatutok live si June Veneracion sa lungsod ng Makati. June, kamusta na dyan ngayon? Mel, Mike, pinapaimbestigahan na rin ng iba pang anggulo na pwedeng pinanggagalingan ng petrolyo na tumagas nga rito sa West Tower, dito sa Barangay Bangkal, lungsod ng Makati. Gas mask na ang kailangan para makapasok sa basement 4 ng West Tower. Lalo kasing kumapal ngayong araw ang petroleum fume sa basement dahil sa pansamantalang pagpapatigil ng pagtanggal sa magkahalong tubig at petrolyo. Kulang kasi ang mga gamit. Nakasentro ang problema sa kanang bahagi ng basement 4 na kung tawagin ay sampit. Gabewang na ang magkahalong tubig at petrolyo sa lugar. Ang condition po natin ngayon sa loob po, pagpapasok ka pa lang, mag-umpisa ka pa lang sa first basement, maamoy mo na po talaga yun, yung fumes talaga ng fuel na yan. Hanggang pa unti-unti ka napapasok po sa baba, para ka na naman nasasakal na. Isa lang ang pipeline na malapit sa West Tower. Nasa 10 metro ang layo ng pipeline ng First Philippine Industrial Corporation sa harap ng West Tower. Dumadaan ang pipeline sa Bonifacio Street at liliko sa Rodriguez Avenue. Binungkal na ang bahagi ng pipeline na malapit sa West Tower pero walang nakitang tagas. Gayunman, ipapasuri ito sa iba ng City Engineers Office ng Makati. We're looking for the independent office, no, to check if the pipe is if there's a leak. Pero hindi lang pipeline ang iimbestigahan. Lumabas ngayon iba pang anggulo na pwedeng source ng leak. Mga 300 metro ang layo mula sa West Tower, may gasoline station na matagal na nagsara. Isang gusaalina ang nakatayo doon ngayon. Ang pinakamalapit na bukas na gasoline station ay isa sa may EDSA na at 2 sa may South Super Highway na 700 metro ang layo sa nasabing building. At iniimbestigahan din ang posibilidad na baka may nakabaong fuel tank sa ilalim ng West Tower. Pero sabi ng City Engineers Office, kung gumagana raw ang sewerage treatment pump ng West Tower ay hindi lalaki ang problema. Ang sirang gamit daw ang dahilan kung bakit nababad ng husto ang tubig at petrolyo sa basement. Dapat mag-move sila. Hindi dapat naiasa lahat sa city government ng Makati. Ang magandang balita, maski papano, okay pa naman daw ang hangin sa paligid, sabi ng Environmental Services Department ng Makati. Makakahinga po tayo ng maluwag nang wala pong fumes.
Pero lubha pa rin mapanganib ang sitwasyon sa loob ng gusali dahil sa patuloy na pagtagas ng petrolyo. Sa ngayon, Mike, ay patuloy na o pinagpapatuloy ng paghigop ng makina ng First Philippine Industrial Corporation ang petrolyo at tubig na nasa basement 4 nga nitong West Tower. Ang ikinababahala lang ng kumpanya ay ang masamang epekto ng patuloy na pagpapasara sa pipeline. 60% daw kasi ng petroleum requirement ng Metro Manila ay dumadaan sa pipeline na yan at 50% naman ng petroleum requirement sa buong bansa. Mike? Maraming salamat, June Veneracion. Habang tumatagal, pinangangambahan na lumalawak din ang naapektuhan ng gas dyan sa, yung gas na tumagas o gas leak kung tawagin, dyan sa West Tower Condominium sa Makati sa pamamagitan ng Google Earth. Tignan po natin ang lugar ng naturang kondominium. Ang gusali ay nasa Del Pilar, kanto ng Osmeña Highway sa Barangay Bangkal. Yan po yung may kulang pula na marka na nakikita nyo. Ayan, inilalapit na po namin sa puntong ito. 3 gasolina po ang makikitang malapit sa gusaling yan. Isa ay nasa General Estrella, kanto ng Osmeña Highway. May 4 na kanto ang layo niyan mula sa kondominium. Sa bandang kaliwa naman, may gasolinahan din sa General Estrella, kanto ng Evangelista. Ang ika-3 gasolinahan ay nasa bahagi ng EDSA. Dahil nga sa pangambang lumawag pa ang mga apektado ng gas leak na yan, sinusuri na rin ang mga lugar malapit sa West Tower Condominium. Nakatutok doon live si Susan Enriquez. Mike, kumuha na rin ng water sample sa isang deep well di kalayuan sa West Tower Condominium para malaman ang mga lugar na apektado ng gas leak. 2 bloke ang layo mula sa apektadong West Tower Condominium ang deep well na ito sa Kapinpin Street, Barangay Bangkal. Sa nakuhang water sample, amoy na amoy ang gas sa tubig. Dahil dito, nabuo ang paniniwala ng mga opisyal na lumalawak ang apektado ng gas leak. Kinuha ko sa may pinaka-gripo ng deep well niya. Ito, nung inamoy ko po, amoy gas. Amoy gas. Gas lang? Kerosene po. Agad ipinag-utos ni Makati Mayor Junjun Binay ang pagbubukas sa lahat ng manhole at drainage. Pati ang mga bahay na may deep well sa Barangay Bangkal, kukunan din ng water sample. Mananatili ring bukas ang gas pipeline habang patuloy ang investigasyon. Yung mga gumagamit ng deep well at saka yung sa water refilling station at saka yung mga may high-rise building, yan usually gumagamit ng deep well yan. So madali natin ma-determine talaga kung contaminated yung water. Lumalabas na lumalaki. That's why we're exposing our manholes, our drainages. And then we have to do sampling on water right now dahil kasi baka humalo yan dun sa tubig na iniinom ng mga residente dito na baka magdagdag pa sa pangamba nila na kontaminado yung mga tubig na gagamitin nila. Bukod sa pipeline na posibleng pinagmula ng gas leak, inaalam nga rin kung ay isang dating gasoline station na di kalayuan sa West Tower ang source ng gas leak. Well, nakikipag-ugnayan kami ngayon sa barangay kasi apparently meron ng isang dating gas station dito na kailangan natin tignan. Baka naman may mga natira ring gasolina doon. So titignan natin lahat ng mga posibilidad na pwedeng panggalingan ngayon na ito. Makikipag-ugnayan na ang Makati Health Department sa Maynilad para magsagawa ng water testing. Ang Maynilad ang nagsiservisyo ng tubig sa Barangay Bangkal. To be sure, we'll have to examine the water sources. And we are coordinating with Maynilad for them to do the sampling. Inaasahang sa linggo ay malalaman na ang resulta ng water testing. Kaya ang pakiusap sa mga residente, ipagbigay alam sa mga otoridad kung may amoy gas ang tubig sa kanilang lugar. Nakahanda naman ang lokal na pamahalaan ng Makati na mag-supply ng tubig sa mga maaapektuhang residente sa Barangay Bangkal. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez. Kaninang madaling araw, pansamantalang itinigil ng mga otoridad ang paghigop sa taga sa basement ng West Tower Condominium. Delikado raw kasi para sa ibang residente dahil sa kanalang pala nila itinatapon yung nahihigop na likido. Kaya ang delikadong taga sa basement lalong tumaas. Nakatutok si Oscar Oida. Ang ilaw ng aming kamera at ilang maliit na flashlight ng mga bumbero ang tanging liwanag ng aming babain ang basement ng West Tower Condominium sa Makati. Madilim na kasi ang basement matapos patayin ang kuryente sa buong building. Kinailangan daw gawin ang electricity shut-off matapos abutin ng tumataas sa tubig ang mga linya ng kuryente sa basement. Habang papalapit ng basement 4, lalong tumitindi ang nakasusulasok na amoy.
Maging ang mga bumbero, nagsuot na ng gas mask. Ilang sandali pa, alarma ito ng bit-bit na gas monitoring kit ng BFP. Indikasyon daw na mataas na ang toxicity level sa lugar. Sa puntong ito, Papatay mo na ilaw, sir. Camera mo. Patayin mo, sir, yung ilaw mo. baka raw kasi maging sanhi pa ng pagsiklab ng apoy. Sa basement 4, tumambad na sa amin ang baha. Ito ang kauna-unahang video matapos itigil ang pagsipsip ng tubig sa basement. Agad sinuri ang tubig. May 1 metro na raw ang taas nito at 1/4 umano nito ay gasolina. Bagay na luba umanong nakakabahala pagkat kulob ang naturang basement. So basing on that area, around 4 by 6 meters with more or less 1